Okay, so we will start in prayer, mga kapatid. Manalangin tayo. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa opportunity na ito na kami po ay makapag-aaral ng iyo pong mga salita. Ang aming pong dalangin, Panginoong Diyos, ay magkaroon po ng paglilinaw sa aming kaisipan, ang mga kaguluhan or confusion na nasa aming pong isip na bunga ng turo ng tradisyon, Panginoong Diyos. Salamat po sa pagkakataon na ito. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. So kung okay lang sa inyo mga kapatid, mag-open tayo ng camera para ano, ang hirap makipag-usap ng walang tao. Okay, so anyway, so we will start mga kapatid sa ating topic nito. Luke 16 kasi is a very controversial book or tinatawag itong Vadimetum mga kapatid, na pag sinabing Vadimetum, it's a handbook na pag sinabing kahit sinong kausap mo patungkol sa hell, lagi po nilang tinuturo ang Luke 16 kasi ito nang nagiging handbook ng maraming religion. Ito nang nagiging pattern pag sinabing okay, impyerno. Pag sinabing impyerno, saan sila pupunta kagad? Luke 16. Okay? So, before reading Luke 16, mga kapatid, let's go muna sa Luke 16. Sa Luke 16. Verse number, siguro mag-start tayo dito sa Luke 16, verse number 19. Okay. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. So makikita natin mabuti kung gaano po describe dito yung Gentiles at saka yung mga Jewish people. And Gentiles are dogs, basically. Biblically speaking, ang tawag sa mga Gentiles ay mga dogs. Okay? So makita natin na before tayo magpatuloy mga kapatid sa pag-aaral na ito, tandaan natin na ang Luke 16 is a satirical story. Okay? Ang Luke 16 ay satirical story na meron siyang pinanggagalingan. Bakit yun ang kinote na history ni Jesus Christ when talking to the rich man, okay? To the rich man and the poor man. So this is comparison between the rich man and the poor man. So to give you a background, ang rich man dito mga kapatid sa satirical story ni Jesus Christ ay ang mga Pharisees. Okay? At ang poor man ay ang mga Jewish people. Because during this time, ang mga Pharisees, mga kapatid, meron silang yung clergy at that time, meron silang belief na okay, ito yung nakasanayan sa history na kailangan manatiling poor ang mga tao, manatili silang alipin manatili silang alipin ng mga mayayaman. So at this time, nung dumating si Jesus Christ doon sa Jerusalem, the Jewish people was in bondage. And the Jewish people was called poor at that time. Kaya nga may makikita mo lagi, blessed are the poor. The poor are always with you. Those are not literal poor na mahirap sila. Why? Bakit sila poor, mga kapatid? I'll give you basic example. Yung sa John chapter 5 na meron dong impotent man for 38 years na ang turo ng mga Pharisees ay kapag ka mayroong angel, literal na angel na mag-move doon sa water, ang sino man ang mauna doon kung sino mang mauna doon sa water, siya ang gagaling. So ang 38 ang impotent man, dahil 38 years siyang literally nakalay siya doon, pero yung iba nauuna. Kaya sabi ni Jesus Christ, bakit nandiyan ka? Kasi may nauuna yung iba. So that is the satirical
story doon mga kapatid is that kung sino yung mayaman, sila yung laging nauuna. Sila yung unang gumaling kasi meron itong tinatawag na marketplace. Bibilhin nila ngayon yung mga sheep. Yun yung story sa John chapter 5. Wala tayong time but that's the story. So makikita ninyo palagi pagdating ni Jesus Christ doon sa Jerusalem, ang mga poor na tinutukoy doon ay ang mga Jewish people at ang mga rich man ay ang mga Pharisees. In fact, si Apostle Pablo makatestify dyan na kumita talaga siya sa Jewish religion. Tingnan niyo po mga batid. Sa Galatians chapter 1. Pakibasa muna. Galatians chapter 1. Verse number 14. Galatians 1:14, and profited in the Jews' religion above many, my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. Amen. So, thank you very much. So makita natin, at the time na dumating si Jesus Christ, ang mga Jewish people, sila yung mga poor people na pinagkakakitaan ng mga Pharisees. Si Paul mismo nag-testify kasi dati siyang Pharisee. So pinagkakakitaan at inabuse mga kapatid yung ang kanilang dati pa naman yung mga Jewish people talaga, mga Israelites lagi silang ino-oppress. So at that time nung dumating si Jesus Christ, ang status ng mga Jewish people ay mahihirap sila, pero at that time meron pong doktrina na kanilang nakagisnan, which is the Talmud, doktrina ng mga Talmud mga kapatid, na kung saan ang Talmud kasi yun po yung mix ng Jewish at saka Babylonian view ng study. So yung law, they converted it into religious Jewish religion. So yung Luke 16 is a satirical story, is a satire story. Satirical siya. I'll give you example sa satirical story sa Bible. Puntahan natin ng Judges chapter 9. Judges chapter 9. Malinis siguro itong Judges nyo na chapter book yun. Hindi dito nabibisita palagi. Ang linis-linis yun. Judges chapter 9, verse number 8. Meron ditong satirical story. Okay? Pag sinabi natin satire or satirical story, para din siyang parable No? Kwento siya na binigyan siya ng comparison. Now, so Judges chapter 9, verse number 8. And he went up thence to Penuel and spake unto them likewise. And the men of Penuel answered him as the men of Succoth had answered him. And he spake also unto the men of Penuel, saying, when I come again in peace, I will break down this tower. Siguro, banti lang tayo konti. Doon tayo sa verse number abante na lang tayo mga kapatid sa chapter 9. Chapter 9. Mali pala yung chapter ko, sorry. Chapter 9 verse 8 pala. Chapter 9 verse 8. Okay? So, isa itong example sa satire story or satirical story. Judges 9 verse 8. The trees went forth on a time to anoint a king over them. Remo, mga kahoy, pumili ng hari. And they said unto the olive tree, reign thou over us. So, sinabihan daw ang mga puno, sinabihan nila ang olive tree, pagharian mo kami. Verse number 9. But the olive tree said unto them, should I leave my fathers, wherewith by me they honor God and man, and to go to be promoted over the trees? So, ito yung satire, ito yung halimbawa na isang satire story. Nagsasalita yung olive tree, na sinabihan ng mga punong kahoy, okay, olive tree, pagharian mo. Verse number 10. And the tree said to the fig tree,
Come thou and reign over us. But the fig tree said unto them, Should I forsake my sweetness and my good fruit and go to be promoted over the trees? Verse number 12, Then said the trees unto the vine, Come thou and reign over us. And the vine said unto them, Should I leave my wine? Tama? Verse number 13, And the vine said unto them, Should I leave my wine, which cheereth God and man, and go to be promoted over the trees? Then said all the trees unto the bramble, Come thou and reign over us. And the bramble said unto the trees, If in truth ye anoint me king over you, then come and put your trust in my shadow, and if not, let fire come out of the bramble and devour the cedars of Lebanon. So if you are going to apply this as a literal application, may mga puno bang nagsasalita? At nagsasabing paghaharian nilang isa't isa. This is one of the example of the satire story. Kung titignan mo mabuti, this was talking to the historical view ng Israel. Okay? Kasi at that time, judges ito wala silang hari, tama? Ito yung story noon na wala silang king. Ang namumuno lang sa kanila ay mga judges. So yung Israel, they nag-iisip sila, sino maghahari sa atin? O ikaw na lang olive tree, o ikaw na lang fig tree. So this is the satirical story. Okay? Ang Luke 16, katulad din yan ng story na ito, which is one of the examples of the satirical story, na hindi siya literal na nangyayari, pero isa siyang picture ng kasaysayan. Tama ba yung explain ko? Hindi siya literal na nangyari, pero isa siyang picture ng kasaysayan na binigyan siya ng narrative. I'll give you example. Bakit ko nasabi na ang Luke 16 ay satirical story? Puntahan natin ang background mismo. Luke 16, puntahan natin. Okay? Para makuha po ninyo. Then isa-isahin natin mamaya yung doctrinal point of view. Kasi historical point of view muna. Okay? Luke 16, verse number 14. Para makuha natin yung context. Luke 16:14. And the Pharisees also, who were covetous, heard all these things, and they derided him. And he said unto them, Ye are they which justify yourselves before men, but God knoweth your hearts. For that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. Sino yung nag-highly esteemed at that time? Mga Pharisees. Makikita naman natin sa verse 14 kanina. Verse number 16. The law and the prophets were until John. Since that time, the kingdom of God is preached. Pinangaral ng kingdom of God. And every man presseth into it. Tinuro na yung kingdom, pero yung mga tao, they press it into it. Tinutulak, tama yung pag-intindi ko mo din, tinutulak nila, nilalayo nila. Kasi supposed to be ang kingdom ay para sa kanila, pero at that time, nung dumating si Jesus Christ, kaya naisama niya yung kwento dito, kasi yung mga Pharisees, mga kapatid, sila itong mga patuloy na nagde-deride kay Jesus Christ, patuloy na kinokontra yung si Jesus Christ, kasi ang dala-dala ni Jesus Christ ay law ni Moses. Okay? So makita natin in verse number 17. And it is easier for heaven and earth to pass till one tittle of the law to fail. Whosoever putteth away his wife and marrieth another committed adultery, and whosoever marrieth her that is put away from her husband committed adultery. Verse number 19. There was a certain. So ang pinasok niya kaagad ang satirical story. Because, okay, pinasok niya kaagad ang satirical story because sa picture ng kwento ay ang Pharisee at ang mga Jewish people. Okay? Ang Jewish people, inoferan sila ng kingdom para sana hope ito sa Israel, meron silang promise sa Commonwealth, meron silang blessing, sila lang dapat ang mayaman at that time. Mga Jewish sana ang mayaman. Kaya nga pinatay ni Hitler ang mga Jewish people Kasi
nakita ni Hitler na matalino yung mga Jewish, mayaman sila, magaling sila sa business, na-threaten si Hitler. Kaya pinatay niya ang mga Jewish people. So, mula noon, ang target talaga is to eliminate the Jewish people. To make them stay poor. Manatili silang mahirap. Okay? So, pagdating sa verse 19, kumambyo kaagad si Jesus Christ ng satirical story. Okay? There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen. Ang nangyayari kasi ngayon sa mga simbahan, tumalon sila kaagad sa Luke 16 to prove that there is hell and there is heaven. Talon sila kaagad eh. Pag sinabing, may naka-debate ako sa Facebook, sabi nila kaagad, so ang ibig mong sabihin, si Jesus Christ hindi tumutukoy tungkol sa hell sa Luke 16? At ang sabi pa niya, don't you know what, Brother Arnel, that Jesus Christ speaks more about hell than heaven? Oba, okay, ang ganda pakinggan ha. Oh, maganda pakinggan. Sounds theological, but that's not the truth, mga kapatid. That's not the truth. Kasi hindi naman porket tunog biblical, tunog theological ay tama na. Okay? Nang itinanong ko siya, magbilang, sige, hamunin kita, magbilang tayo kung ilang beses nagsalita si Jesus Christ about hell and heaven. Sigurado wala kang may papakita sa akin na more than 10. See? Dito mga kapatid, makita natin na ang verse number 20, Luke 16:20, and there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate full of sores. So, nandun sa labas ng gate, okay, ng mayaman, okay, and desiring to be fed with the crumbs from which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. Hindi pa lang siya nakapasok sa kaharian, inunahan na siya ng aso, gusto na ng aso, unahan na siya. Di ba kinakain na yung mga sugat niya. Hindi pa lang siya, nag-desire pa lang siyang magkakain ng crumbs, pero yung aso kinakain na siya. Okay? Verse number 22. And it came to pass that the beggar died. So namatay yung beggar. Okay, this is the satirical story of Jesus Christ. Namatay yung beggar and was carried by the angels into Abraham's bosom. Okay, ganito kaagad ang in-explain sa atin. Ang Abraham's bosom ay picture yan ng langit. Picture yan ng langit. Na kung saan itong beggar ay nanatili silang nagtiwala sa Panginoon. Tapos yung rich man, kawawa naman, walang kaalam-alam, dinamay, napunta ng impyerno at kinokonek nila kaagad na it is hard for a rich man to enter into the kingdom. So, kinokonek-connect na yung mga verses dito sa Luke 16. Teka lang, huwag muna tayong mag-jump kaagad. Tingnan natin that Luke 16 is a satirical story ng Pharisee at ang mga Hudyo. Katulad ng in-explain ko sa inyo kanina, ang poor dito ay ang mga Jewish. Kaya binanggit Abraham's bosom. Bakit binanggit na Abraham's bosom? Kasi ang nandun lang sa Abraham's bosom ay ang mga Hudyo. Galing sa seed po ni Abraham. Galing po yun sa lahi kay Abraham, literally from Jacob. Kaya lahat ng namatay, mga kapatid, ang tawag nila doon sa history is Abraham's bosom ito. Parang sa panahon natin ngayon, pag Katoliko ito, Catholic Cemetery. Pag Baptist ito, Baptist Cemetery. Parang mga ganon. Parang mga ganong Pag mahirap na tao, doon lang siya sa public cemetery. Ganon. Ganon, di ba, mga kapatid? Pag mahirap ang tao, public cemetery lang siya. Kapag mayaman, may pambayad sa lupa, may pambayad sa monthly doon sa lupa, maano yan, heavenly, haven of rest. Di ba? Ano pa tawag dyan? Immaculate. Ganun. Pag mapera, pag mayaman. At that time, ang mga Jewish people, dahil mahirap sila, mga kapatid, ang term na ginagamit, Abraham's bosom sila.
Kumbaga si Abraham lang ang tanging tumanggap sa mga mahihirap. Kasi kaya ang term na ginamit, Father Abraham. Kaya may word na Father Abraham. Tingnan niyo sa verse number 23. Okay? Sa 22, the rich man also died and was buried. Hindi naman sinabing the rich man also died and go to hell. Buried pa siya, no? Saan siya buried? Tingnan niyo po. And in hell, he lift up his eyes, being in torments, and see Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Ang tanong, bakit napunta ng hell ang mayaman? Bakit napunta siya ng hell? Okay? Meron kayong idea? Hindi ito yung hell na nasa religion, ha? Bakit napunta siya ng hell? Explain ko mabuti sa inyo, mga kapatid. Okay? Matthew chapter 5 verse 21. Tingnan natin. Kakategorize natin itong rich man na ito. Matthew 5 verse 21. Puntahan natin mabuti. Matthew 5:21. Alright. Siguro basahin natin ng background. Matthew 5 verse 18. Matthew chapter 5 verse 18. For verily I say to you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Parehas nung sinabi niya sa Luke 16, tama? Binanggit din niya yung Luke 16, pinag-uusapan yung law ni Moses na ma-fulfill. Watch here, tuloy natin. I'm verse number 19. Whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Verse 20. For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pag alam nila yung law, fulfillment ng law, mas matalino pa dapat sila sa scribes and Pharisees. They should have known na yung turo ng scribes, ang turo ng Pharisees ay mali. Tama yung tinuro ni Moses. Nakuha niyo po yung point? Tuloy natin in verse number 20. He shall in no case enter into the kingdom of heaven. Hindi sila makapasok-pasok sa kingdom of heaven dahil sa turo ng mga Pharisees. Kaya pag mahirap ka, hindi ka pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos. Which is contrary sa turo ng Bible. Ang condition lang ng Bible is, blessed are the poor in spirit, for they shall inherit the kingdom. Ganun na kasimple. Tama, Mama? Pero yung mga Pharisees, mga prideful people sila. Mga proud people sila. Kaya hindi sila maka-enter into the kingdom. Kaya mas mahirap sa kanilang pumasok. Mas madali pang pumasok yung camel sa needle's eye than for a rich man to enter into the kingdom. Yun yung mga illustrations doon. Ano din yun? Parang parable din siya. Pero dahil nga hindi sila makapasok-pasok sa kaharian na pinangako ng Diyos sa Israel because they oppress the poor. Galit ang Diyos sa pag-oppress sa mga mahirap. Tuloy natin. Kaya dahil dyan, nagbigay ang Diyos nagkaroon ng judgment sa tatlong category in verse number 21. He have heard, okay, 20 muna tayo. 21. He have heard, narinig ninyo, that it was said by them of old time, binanggit noong unang panahon. Thou shalt not kill, nasa commandments yan, tama? And whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. Okay? At that time, sino ang mga killers and murderers sa panahon na pinag-usapan ng Luke 16? Ang mga Pharisees. Matindi yung kanilang kasalanan. In verse number 22, but I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause, shall be in danger of the judgment. So first is judgment. Pag sinabihan mo ang iyong brother na walang kadadahilan,
madidanger ka sa judgment. Anong ang tinutukoy na judgment doon? Ang tawag yun is the inferior court. Okay? Inferior court. Parang ano sa atin? Parang, ano bang tawag sa atin? Fiscal? Parang fiscal, no? Parang sa municipal o kaya city. Fiscal muna. Okay, pag sinabihan mo yung brother mo na, galit ka sa brother mo na walang dahilan, mapupunta ka sa fiscal. Katulang ka ng fiscal. Next. And whosoever shall say to his brother Raka shall be in danger of the council. Pag sinabihan mong Raka, pag sinabing Raka kasi parang baliw yun eh. Naku, baliw. Naku, kung totoo pa yan ngayon, di ba pag may mga joke, baliw ka talaga. Pagka may nag-joke, may mga loko-loko, tapos sabihin ng kaibigan, baliw ka talaga, patay ka, mapupunta ka sa council. Sino yung council dyan? Yung mga Sanhedrin. Sila yung mga magistrates, mga Sanhedrin. Sila yung mga judge, senator judge. Sila yung mga Sanhedrin, mga kapatid, na mag-i-impeach dito sa Richmond. Gusto nilang i-impeach to Richmond. Okay. All right. So that's the first judgment. First is judgment, fiscal, then the council. Anong tawag sa ating council? Judiciary. Anong tawag doon? Judiciary, no? Sa Congress. Judiciary, tama ba ako? And then, but whosoever shall say thou fool shall be in danger of hellfire. Kapag sinabihan mong fool talaga ang tao, madidanger ka sa hellfire. Okay? So ano yung tatlong kategory na judgment? Judgment, council, at saka hellfire. Kasi literally, kag matindi na yung kasalanan mo, ihahagis ka na doon sa hellfire. Okay? Literally, ito yung apoy na talagang, ito yung outer darkness, no? Outside Jerusalem, no? Outer darkness na there be wailing and gnashing of teeth where their worm diet not. Ito yung in-illustrate nila na grabe ang impyerno, merong lalabas na uod sa iyong mata, merong lalabas na uod sa iyong ilong, sa iyong bibig. Ikaw naman siyempre mandidiri ka, uod ba naman eh? Wala, tanggap mo si Kristo. Panginoon, tanggapin kita bilang tagapagligtas. Lord, pumasok ko na sa puso ko kasi naalala ko nung bata ako nung mga kapatid, merong film showing sa probinsya. At ang title po ng film na yon ay The Burning Hell ni Jack Hyles, Baptist pastor. Jack Hyles, Burning Hell. Naalala ko noon mga kapatid, paborito kong upuan yun yung putol na kahoy. Kapag mag-film showing, gabi-gabi nandun ako. Siyempre, 3 days ang evangelistic crusade. Evangelistic crusade. Anak ko, alas 5 pa lang ng hapon, nandun ako sa putol na kahoy. Kasi 6:30 yung film showing. 3 nights nag-film showing, 3 nights din ako tumanggap sa Panginoon kasi 3 nights kong napanood yung apoy, napanood yung uod na lumabas sa ilong. Ang laki pa naman ng ilong ko. Sabi ko, ang laki pa naman ng ilong ko. Di na laki ng mga uod na lalabas. I mean, yung mind ko mga kapatid na to torture, tanggapin na nga kita Panginoon kasi nakakatakot. Kasi nakakatakot naman talaga yun eh, burning hell. Ito yung ginagamit nila, Mark chapter 9. Mark chapter 9. Hanggang ngayon, ginagamit ito ng maraming simbahan, mga kapatid. Mark chapter 9. Verse number 30. Ayan. Ano ba yung verse na yun? Mark. Pakitulungan niyo ako, kapatid. Hanapin yun. Kalimutan ko yung verse. 19 o Mark 9. Yung where their worm diet not. Mark 9:44, sir. 9:44. Ayan, thank you, sis. Okay? Puntahan muna natin. Alright? Mark chapter 9, verse number 43. Start tayo sa 43. Mark 9:43. And if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having 2 hands to go into hell. So, pwede palang 2 kamay doon sa hell. Kasi pwede naman kasing maging mabait ang kalahati, maging masama ang kalahati. So, kung masama ka talaga, pareho kang ikakas doon sa hellfire, sa pinaka-tindi na judgment. Kuha nyo? Okay? Go into hell,
into the fire that never shall be quenched, where their worm dieth not, and the fire is not quenched. Oh. Bakit hindi mamamatay ang worm? Napansin ninyo, where their worm. Hindi sinabing where the worms. Their worm. Bakit po? Puntahan natin ang Book of Isaiah. Book of Isaiah chapter 60. Okay. Para makuha natin yung context, 66. Isaiah chapter 66, verse number 24. Isaiah 66:24. And they shall go forth and look upon the carcasses. Ano yung ibig sabihin ng word na carcasses? Mga corpses, mga bangkay sa Tagalog. And they shall go forth and look upon the carcasses of the men that have transgressed against me. For their worm shall not die, neither shall their fire be quenched, and they shall be an abhorring unto all flesh. Bakit po hindi mamamatay? Kasi araw-araw may mga high caliber criminals ang hinahagis dito sa lugar na ito. Kaya mga kapatid, hindi mauubos, hindi na uubos-ubos. Yung worm dito, hindi yung literal na worm. Imagine mo, apoy, ano ba yung worm na yun? Robot? AI? Imagine, hindi mo tutupok mga kapatid. Ako nga, nung bata ako, yung ano, yung alam mo yung nung bata ako alam mo yung worm sa lupa? Buhusan ko nga lang, alam mo yung pinagtitripan ko yan eh. Nung bata ko, pinagtitripan ko yung mga worm sa lupa. Alam mo yung mga worm na galing sa lupa? Pinagtitripan ko yan, nilalagyan ko ng bula ng sabon. Di ba? Pinagtitripan ko yung mga worms eh. Inanuhan ko ng bula ng sabon. Ako, gaganon-ganon yung mga worms na yun. Pag nilagyan mo ng bula ng sabon at saka asin. Di ba? Literal, lalo pa kung fire. Imagine. Lalo pa kung apoy yan, mga kapatid. O, hindi matutupok, literal. Grabe naman yung apoy na yun. Kaya, ginagawang panakot yan ng simbahan. O, kita nyo, pag hindi kayo tumanggap sa Panginoon, yung mga mahal ninyo sa buhay, tapos tingnan nyo ang dulo ng preaching na yan, kaya magbigay tayo para may palawak natin ang Ebanghelyo. Ayun, yung palang tumbok nyon. Giving palang tumbok nun, mga kapatid. Siyempre, pag nakuha, sabi nga ng isang pastor eh, if you cannot win their hearts, if you cannot win their hearts, you cannot win their wallets. May preaching dati yan eh. If you cannot win their hearts, you cannot win their wallets. Ang turo sa amin yan sa Bible School ng mga pastor noon, yung nag-aaral kami ng hermeneutics. Tinuruan kami ng homiletics pala. How to preach. Tinuturuan kami dati, sabi ng pastor, if you can win their heart, you can win their wallet. If you cannot win their hearts, you cannot win their wallets. Kaya nga doon sa outline namin dito, bandang ito, sa punto na ito, sisigaw ako. Dito sa punto ng aking points, iiyak ako. Kasi kailangan you have to win the heart. Kasi if you win the heart, you win the wallets. Oh, di ba? Takutin mo lang ng apoy. Takutin mo may uod na lalabas sa ilong. Naku, maniwala ka mga kapatid, dadami talaga membro mo. Pag ganyan. Lalaki talaga offering. The more dumami membro, the more na malaki ang offering. Balikan natin. Lumayo na tayo. Balikan natin ang Luke 16. So, satirical story, mga kapatid, bakit ang rich man ay napunta sa hell? Kasi ang rich man dito is a very high caliber na sinner. Berebo, namuhay siya sumptuously every day, samantalang may mga mahihirap na mga Hudyo na nangangarap. So, this is a satirical story na itong rich man na ito talagang, di ba, namumuhay ng marangya, mga kapatid. So, they oppress the poor, mga Jewish people, at ang masaklap pa dito, pinagkakapirahan nila ang law ni Moses. Kaya meron ngang sinabi si Jesus Christ eh. Puntahan mo natin sa John chapter 5 verse 39. May binanggit si Jesus Christ eh. In relation doon sa impotent man for 38 years
na ang mga tao wala silang idea sa sulat talaga ni Moses. Blinded talaga sila. Kaya sabi ni Jesus Christ sa John 5:39, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. So yung scriptures para magkaroon kayo ng eternal life. 'Di ba? Nasampulan itong question nito, Mamadit, ng young ruler. What must I do that I may inherit eternal life? Sabi ni Jesus Christ, okay, gawin mo to lahat-lahat. Sabi niya, nagawa ko na yan, bata pa ako. Sabi ni Jesus Christ, okay, ibenta mo yung kayamanan mo, ibigay mo sa mga mahihirap. Nag-walk out yung young ruler. Kasi yan ang bagay na hindi nila mag-give up. Isa lang ang namimera sa Biblia na nakonsensya nung nag-preach si Jesus Christ, si Zacchaeus yun. Isa siyang publican. O, hindi naman kasi siya Pharisee, ay, publican naman kasi siya. Taga-kolekta siya ng pera ng mga Pharisees. Siguro naging whistleblower siya noong time. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro naging whistleblower si Zacchaeus. Nakatungtong siya sa punong kahoy, dumaan si Jesus Christ. Pero ang kagandahan kay Zacchaeus, nakonsensya siya, binalik niya sa mga mahihirap yung ninakaw niyang pera. Buti pa si Zacchaeus. Pero yung mga senador, congressman, ang kakapal ang mga mukha hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila yan. Kaya blinded sila because of sa rejection nila sa writing ni Moses. Kaya ang sinabi ni Kristo, tingnan sa 46. John 5:46. For had ye believed Moses, kung naniwala sana kayo kay Moses, ye would have believed me, for he wrote of me. But if you believe not his writings, how shall you believe my words? Babalikan natin yan kasi sinabi din ng rich man, puntahan natin Luke 16, natakot ang rich man, sinabi niya, isend mo sila sa Ross, doon sa aking 5 kapatid. Yan ninyo, puntahan natin mga kapatid sa Luke 16. Okay? So isa pa palang sagot mga kapatid, bakit napunta doon sa third level of judgment itong rich man? Because binanggit ni Jesus Christ at 25, but Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. Now he is comforted and thou art tormented. Okay? So on and so forth. Na ito yung prayer niya, verse number 27. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Verse number 29. Abraham saith unto him, they have what? Moses and the prophets. So ano yung binabalik ng Panginoon sa kanila? Kung alam nyo lang sana ang writing ni Moses, naniwala sana kayo sa akin. Kasi may taglay-taglay si Jesus Christ na daladala niya ang fulfillment na kung naniwala sana sila sa sinabi ni Jesus Christ, ang Israel will be blessed, ang Israel will be established as a nation, and Israel will be a wealthy above all people. Kung naniwala lang sana sila. But hindi sila naniwala, kaya nanatili silang oppressed ng mga Pharisees na ito. Na makita natin mga kapatid, anong sabi po ni Abraham? They have Moses and the prophets. Let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Oh. Hindi naman sinabi ni Jesus Christ, sa writing ni Moses, kung ikaw ay maniwala sa akin, hindi siya mapupunta ng hell. Kung sa writing ni Moses, kung mabait kang tao, pupunta ka ng impyerno, pupunta ka ng langit. Wala namang binanggit doon eh. Ang ginagawa po ng mga religion ngayon, ini-interpret nila ang Luke 16 as a literal story, literal fire, literal hell, between sinner and the saved. Hindi po
pinag-uusapan ang sinner and saved sa Luke 16? I'll give you 5 points at least. Una, this is something we have to take note. Una, a rich man died just because he is rich. Kung titingnan mong buti, bakit siya pumunta ng hell? Kung titingnan natin ngayon, kung literal na hell ito, ibig sabihin, ngayon kahit mayaman hindi pwedeng ma-save. Ang dami ng mga testimony ng mga mayayaman na save sila. Di ba? Yung household ng ni Caesar Julius Caesar na save yun sa time ni Apostle Pablo kasi kumalat yung preaching niya sa palace. Nakarating doon sa household ni Caesar, na save yung pamilya ni Caesar. Gibinati pa nga sila ni Paul, the household of Caesar. So, si Dr. Luke, na natili hanggang sa mamatay si Apostol Pablo. Physician si Luke, hindi ka basta-basta maging physician at the time kung hindi ka mayaman. Kasi only the rich people, wealthy people can afford to study sa medicine. Si Luke, rich, mayaman yon. Pero bakit siya na-save? Mga kapatid, kasi hindi nga pwede nating i-apply ang sinabi ni Jesus Christ na it is hard for a rich man to enter into the kingdom. It's easy for a camel to enter into the needle's eye than for a rich man to enter into the kingdom. Kasi nga, sino po yung rich man doon? Ang mga Pharisees, hindi talaga sila makapasok sa kaharian ng Diyos because they have perverted the writing of Moses. Oh, hindi naman, Brother Calvin. Ano lang ako, rich in debt. Mayaman sa utang. So, pero langit, di ba, mga din, no? I mean, masama bang yumaman ngayon sa panahon natin? I mean, kung yumaman man tayo, hindi, ganito kasi na. Iba kasi yung wealthy, di ba? Mayaman na gusto pa rin magpayaman. Tayo kasi gusto nating maging abundant. So, kahit pa paano, madagdagan yung income, magkaroon tayo ng maraming business, para mas madali makatulong sa gawain ng Panginoon. Di ba? Kaya mga pinupuntahan ng mga soul winners, mga nasa squatter, mga nasa middle class, ganun lang. Pero daming mga mayaman na ligtas sa history, mga kapatid, no? Okay. So that's something to take note. Pangalawa, but the poor died, went to heaven because he is poor. Something to think about. Pangatlo, ito pangatlo. Ang angel carrying Abraham. Okay? Sabi niyo, saan ba yun? Anong verse ba yun? Luke 16? Dinala ng angel. Ito. And it came to pass that the beggar died. Verse 22 yan. Luke 16:22. And it came to pass that the beggar died and is carried by the angels into Abraham's bosom. Bakit ko sinabing satirical story ito, Mama Did? Kasi walang sulat, walang history sa Old Testament na ang angel ang magsusundo sa kaluluwa ng mga patay or spirit ng mga patay. Wala yan sa writing ni Moses. Kasi literally, pag ang tao namatay, boom, mawala kagad yung kanyang spirit. Mga kapatid, mag-depart sa kanyang body. Wala kailangang angel. So, story kasi yan, sa satirical story at that time. Okay? Mga romance yan. Pang-apat, what is Abraham's bosom? Sinagot na natin kanina yan. Yung Abraham's bosom, mga kapatid, is doon napupunta po yung mga good people at the time. Kumbaga, parang cemetery. May category pa rin ng cemetery. Kumbaga, ito, medyo mabait ito. So, dito lang muna ito sa Abraham's bosom. Okay? Pag ito matitindi, high caliber, hagis nyo na sa ano yan, sa hellfire yan. Okay? So, ang tanong, may Abraham's bosom pa rin ba hanggang ngayon? Kasi ginawa nila, kinonvert nila into langit yan eh. Meron pag tinuro si Rockman yan, na nung nag-resurrect si Jesus Christ, ang Abraham's bosom ay nag-enlarge daw yung hell hanggang natabunan ng Abraham's bosom. Kaya buong ilalim ngayon ng lupa ay hell na siya.
natabunan yung Abraham's bosom. So, hindi rin siguro, I mean, parang hindi tayo nag-iisip mabuti. Paano i-illustrate mo ng Abraham's bosom ay langit at saka yung hell ay literal hell? Nag-uusap-usap lang silang dalawa. Gaano ba kalapit yung langit at lupa at the time na pwede silang mag-usap? Mga kapatid. Tapos nanghingi pa ng tubig. So, ibig sabihin, pwede palang maglagyan ng tubig doon? Pwede. Kasi nga, hindi naman siya literal talaga na impyerno na inisip ng mga tao ngayon. Kasi pwede naman talagang hatiran ng tubig doon. Kasi yun yung, pwede kang dumalaw doon, parang Bartolina di ba? Parang nasa Bartolina siya. Pwede kang maghatid ng tubig. Di ba? Oh. I am tormented in this flame. Kaya binanggit, I am tormented in this flame. Saan siya natutorment, mga kapatid? Dahil sa uhaw niya. Mga kapatid. Okay? Oh. So kaya nabanggit natin, ma'am, that is a satirical story. Luke 16 is a satirical story na hindi niyo po pwedeng gawin siyang literal event na maging example ng langit at impyerno. Kuha natin, mga kapatid. So, kaya mababanggit din niyo palagi ang words na law and the prophets, law and the prophets, law and the prophets, kasi wala naman talaga sa law and the prophets na, mga kapatid, ang mayaman lang ang pwedeng pumunta at magpakasasa sa promise ng Diyos na pinangako sa Israel, which is itong mga Pharisees na ito. Kaya binalikan sila ng Panginoon, kinambyo ng Panginoon yung story na yon. At ang end point ng story ni Jesus Christ sa Luke 16 is the conclusion of the three parables na binanggit. The parables of the lost sheep, the parables of the lost son, the parables of the lost coin in Luke 16. Okay? Sino ang lost doon? Israel. Anong lost? Bakit lost sila? Because they are being oppressed. So, lost sila at the time. They are the lost people. Okay, mga kapatid. Kaya, lost sila in a sense na hindi kasi sila nag-follow sa writing ni Moses. Kung alam lang sana nila yung writing ni Moses, alam nila kung anong pangako ng Diyos sa kanila sa promise na land na ipinangako sa kanila. Kung pinaniwalaan nila yung sinabi ni Jesus Christ. Okay? You have questions, mga kapatid, with regards to this? And by the way, mga kapatid, itong mga Pharisees at that time, hawak-hawak nila yung ang view nila, naniniwala sila sa immortality of the soul at the time. Okay? Ang kanilang practices is the plutocratic oligarchy. Oligarchs, sila talaga yung mga oligarchs at that time. They are controlled and they are very sila talaga yung mga criminals, grabe. Pag hindi naniniwala sa view nila, patay ka agad yan. Kaya in-illustrate siya sa Luke 16 yung ano ba tawag doon? Yung volume ay yung ano bang tawag doon? Yung tindi ng judgment ng rich man, ng Pharisees at the time. Hellfire talaga kasi binanggit yung kanina sa Matthew 25, di ba, mga kapatid? Na the third level ng judgment, mga high caliber yan. Kaya punta sila doon sa hell na yan. Kaya tinawag silang generation of vipers. Paulit-ulit na warning ni Jesus Christ. Puntahan natin, mga kapatid. Matthew 3:7. Matthew 3:7. Pakibasa, nakikita. Matthew 3 verse 7. Kaya kung basahin nyo ng tuloy-tuloy yan, Luke 17:18, tuloy-tuloy, mga kapatid. After na kwento ni Jesus Christ ang Luke 16, galit na galit ang mga Pariseo. Pinatay talaga siya. Hinahabol siya, gusto siyang patayin. After niyang na-narrate ang Luke 16, na insulto ang mga Pariseo, mga kapatid,
gusto na siyang patayin, hinahanap na nila si Jesus Christ, patayin natin to. Kasi ito yung nag-expose sa atin. Katulad ni Paul dati, di ba? Sa Acts 17, nung nag-preach siya ng resurrection, anong sabi ng mga mga Jewish, religious Jewish? Hanapin si Pablo, patayin. Sila itong mga generation of vipers. Matthew 3:7. Matthew Please, Matthew 3:7. Nakamute ka, sis? Sorry po. 5 ka rin. -5 ka rin, sir. Matthew chapter 3, verse 7. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Thank you, sis. Bakit sila generation of vipers, mga kapatid? Sila itong mga bakit binanggit na vipers? Bakit silang generation of vipers? Kasi dala-dala nila yung tradisyon noon pa man, yung tradisyon ng pamimera. Sila yung tinatawag, puntahan natin ng Jude chapter 1. Jude, that is before Revelation. Sila yung tinatawag na way of Cain. Way of Cain. Jude 1. Jude chapter 1, verse number 11. Jude 1:11. Jude chapter 1, verse 11. Woe unto them, for they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Kor. Grabe yan, no? Tagisis. So itong error of Balaam, yung in exchange of money, mga kapatid. So ito yung way of Cain. Kaya sabi ni Jesus, woe unto you, scribes and Pharisees, woe unto you. Laging binabanggit ni Christ yan. Dahil sa kanilang pag-oppress sa mga mahirap. Kaya nung in-illustrate ni Jesus Christ sa Luke 16, na napunta ang judgment, walang due process. Ang Pharisees kagad, they leave some to Labor Day, di na dumaan sa due process, diretso na sa hellfire. Kaya nung narinig nila yon, Luke 17:18 onwards, hinahabol na nila si Jesus Christ. Gusto na nilang patayin. Bakit? Nawalan sila ng kita. Naalala nyo sa Acts chapter 16, na may nag-preach si Apostle Pablo, na-expose yung negosyo ng mga mga kapatid. Puntahan natin Luke 16, Acts 16. Kaya ngayon, ganun din ang nangyari ngayon eh. Pag nag-preach ka ng resurrection, preach ka ng gospel, sino magagali sa atin? Mga religious people. Kasi sila yung mga namimera sa ministry. Kapag ang tao, mga kapatid, natuto sa gospel of Christ, mag-aaral yan. Mag-aaral ng Biblia yan. Kasi yun yung will ng Diyos sa kanya, men be saved and come to the knowledge of the truth. Ang tao talagang ligtas, nag-aaral ng salita ng Diyos, lumalago, mga kapatid. Okay? So, pag lumalago siya, the more na lumalago siya sa aral, the more na mabubuksan yung kanyang isip. At makikita niya yung error ng religion. Acts 16, tinin niyo mabuti. In verse number 16, Acts 16:16. And it came to pass as he went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying. Mayroong dalaga na possessed daw ng spirit of divination. Okay? At ang kanyang trabaho is soothsaying. Sinabing soothsaying is foretelling the future events.
Yun yung soothsaying, mga kapatid. Tinan mo yung mga churches. Oh, yung mga ganyan, naguhula, pamimera, mga kapatid, parang Madam Auring, Baldwin, ah, ang kasama niya nila Baldwin, yung mga prophetic teachers, mga pastors, na malapit ng end of the world, ibenta nyo na yung lupa ninyo, ibenta ninyo yung ano ninyo, iwanan ninyo yan. Sino man ang mag-ipon ng kayamanan sa lupa ay hindi mag-iipon ng kayamanan sa langit. Kaya ibigay nyo lahat ng kayamanan nyo sa akin. Patay. siya yung yumaman. Kayo yung naging mahirap. O, ganun ang style niyan. That is soothsaying, mga kapatid. Soothsaying. Okay? Verse number 17, din niyo. Acts 16:17. The same followed Paul and us, Christ saying, these men are the servants of the Most High God, which shew unto us the way of salvation. Verse number 18. And this did she many days, but Paul, being grieved, turned and said to the Spirit, kasi yung practices I commend thee in the name of Jesus Christ to come out of her, and he came out of the same hour. Verse number 19. And when her masters, saw that the hope of their gains was gone, they caught Paul and Silas and drew them into the marketplace and to the rulers. Bakit may marketplace? Nasaan nakapwesto ang marketplace? Nasa gilid ng temple. Kuhanin niyo, kapatid? Kasi nagalit sila dahil nawalan sila ng kita. Literally, nung nalaman ng babae na, itong mga taong ito, sila itong mga nagdadala ng salvation. Kumbaga yung babae, na-recognize niya. Pero nung nalaman ng master niya, ay patay, hanapin, dalhin niya sa marketplace. Nandun yung mga rulers. Bakit nandun yung mga rulers sa marketplace? Kasi yun ang binibenta nila, yung mga sheep market. Sila yung mga nagbebenta na kapag ka ikaw ay hindi mo na kailangan pumunta sa templo, dahil abala yan, magdadala ka ng kambing, magdadala ka ng tupa, dito ka na lang bumili sa amin kasi ito na-sanctify na namin ito, nalinis na namin ito na lang bilhin mo at ito yung i-offer mo sa Panginoon. Yun ang thinking ng impotent man for 38 years. So ngayon, yung mga tinuturo nila tungkol sa hell, may pagbabago ba sa tinuturo ng Pharisees? Wala. Anong goal? Pamimera. Over the course of history, ang impyerno na tinuturo, dinevelop yan sa history, mga kapatid, dahil nagsulat si Dante. Nakalimutan ko yung first name niya, but nagsulat siya ng libro na Dante's Inferno. The Dante's Inferno. During the time, nagsulat siya ng libro kasi gusto nilang i-develop yung purgatory. Gusto nilang bigyan ng intense ang purgatory kasi nga, nagkaroon, nung study natin last Sunday, nagkaroon kasi ng financial crisis ang mga tao dahil sa purgatory, mayaman lang ang pwedeng makaalpas doon sa apoy. Pag mayaman ka, di magpa-indulge ka. So, para din mapagkakitaan nila yung mga mahihirap, binuo nila yung doktrina ng hell. Itong hell na tinuturo ng mga churches ngayon. Kaya kahit pwedeng mahirap man mayaman, pumunta ka sa hell, ginagamit din ng Luke 16 para hindi ka mapunta sa impyerno, pumunta ka sa aming simbahan, manatili ka sa aming simbahan, at para manatili ang iyong kaligtasan. At sino man ang mag-endure to the end, the same shall be saved. Question 1. Twisted teaching lang na ang hell was created for the unsaved. Yes, that is a twisted. Ang doktrina ng traditional hell ngayon is a twisted doctrine ng mga Talmud that later on they develop into a category of judgment ng sinner. If we go to the Apostle Paul, mapapansin ninyo sa sulat ni Apostle Pablo, wala siyang binanggit, mga kapatid, na ang sinner ay mapupunta sa hellfire kasi sa time ni Apostle Pablo, nag-close na ito. Sarado na yung hell na pinaglalagyan
ng ah, rich man kasi literally wala na talaga yon at the time. Kasi pumasok ang mga Romano, pagpasok ng mga Romano, nag-change ang judgment into crucifixion. Iko-crucify na sa cross ang mga high caliber na makasalanan. Kinategorize nila si Jesus Christ as high caliber kasi nga nawalan sila ng kita. Kaya si Jesus Christ pinako nila. Although part ng prophecy yun, mga kapatid, at that time, si Jesus Christ, dumating siya sa time ng mga Roman Empire. Wala na yun. Kasi kung hindi pa ano yon, kung hindi pa nabago ng mga Romans yon at Babylonic doctrine pa rin, kung sakali lang naman, wala naman sa scripture, no? Si Jesus Christ, ihahagis to sa hell. Kung hindi na-change yung form ng judgment. Sa time ni Jesus Christ, na-change ang form ng judgment into crucifixion. Kaya merong dalawang magnanakaw na nandun. Kasi kinrucify ang magnanakaw. Pero kung hindi pa yun sa time ng Romans, hindi yun i-crucify ang magnanakaw. Nandun sila sa hell dapat. Kung nandun pa yung time na yon. Nga lang, nung time na yon, nag-iba yung form ng judgment into crucifixion na. Okay? So, si Jesus Christ, na-crucify siya doon mga kapatid, kasi at the time, yun sa history, na talagang, kasi Jesus Christ naman kailangan talaga siyang mag-crucify. So, yung timing ng prophecy. And hindi lang alam ng mga Romano na ito lang yung judgment. Pero sa prophecy ng crucifixion, kung alam lang sana nila yung history ni Moses, Jesus Christ He will bruise for our iniquities. Doon talaga yun sa cross. He will be lifted up, John chapter 3 verse 15. Sa progress lang ng history, matalino talaga ng Diyos, no? Napakatalino talaga ng Diyos, mga kapatid. Kaya i-overlap talaga laging nag-overlap talaga nauuna talaga yung Bible rather than the historical event. So ang galing talaga ng Panginoon. Kaya po, ang Luke 16, hindi natin pwedeng fast forward ngayon kasi it's already a history na nangyari noon and it will never happen ngayon because that place is no longer present this very moment. Ayan, thank you Sister Resha. Dante Alighieri, the author of Dante's Inferno. Yun yung I think that was the time of 1800s. 1800s ata yun. So dito, kasi ang tao nag-i-imagine lang ng apoy. Ngayon, nung nagsulat ng libro si Dante Alighieri, nung sinulat niyang libro, lalong na-intensify ang imagination ng tao tungkol sa hell dahil sa description ni Dante sa kanyang libro. Kasi at that time, puro libro mga tao. Kumbaga viral ata, no? At that time, yun yung viral. So, grabe mga kapatid. Pati po yung levels of hell. Oh, yes. Pati yung levels of hell. Si Dante yung nagsulat nun. May mga level pa siya eh. Okay, pagka less, dahil din yan sa progression ng purgatory. So, may level yan. Kung gaano katindi ang kasalanan. Di ba kahit ngayon ang Katoliko, no, meron siyang tinatawag na, ano ba yun? Venial and mortal. Ha? Venial and mortal sin. No? Meron silang level na yun. Pag mortal sin, nako, patay ka, impyerno ka na talaga. So, kailangan mo na magpamisa. Pag venial, confess lang muna. Confess, offer ka muna ng pera, patayo ka muna ng kapilya, magbigay ka muna ng ikapo sa simbahan, kasi medyo venial ng iyong kasalanan. Para hindi ka mapunta doon sa mortal sin, kailangan magpalinis ka ng pera. Pero pagka meron ka ng mortal, nako, yari ka na. Mortal, magpapurgatory ka na sa ibang level na yun. So, sa Baptist naman, galing tayo sa Baptist eh. Sa Baptist, kinonvert naman yan, pag hindi ka tumanggap sa Panginoon, mapupunta ka talaga ng impyerno. Kasi hindi mo tinanggap ang Panginoon. Kaya pagka yung isang membro, hindi sumunod sa pastor, pag ang membro mga kapatid hindi nagtapat, sasabihin ng agad ng pastor, hindi talaga save yun. Impyerno yun. Impyerno talaga yun kasi hindi tapat. Oh. Kayong mga nandito, gusto ninyong mapunta ng impyerno, manatili kayong ligtas. Tanggapin nyo si Kristo. Kaya every Sunday,
Every Sunday, forward ng forward. Tanggap ng tanggap sa Panginoon para siguradong hindi mapunta ng impyerno. Kasi araw-araw ba naman impyerno? Pansinin yung dulo ng mga preaching ngayon. Pansinin nyo, pumunta kayo sa mga simbahan, ang dulo ng preaching ng hell ay giving. Oh, I can guarantee you, 100%. Giving palagi yan, ang dugtong yan. Kaya magbigay ka. Huwag kang magsayang ng buhay sa Panginoon. Dalawa lang naman ang ginagamit, mga kapatid, ng mga pastor ngayon. Impyerno at saka prophecy. Okay? Impyerno, mamahal mo sa buhay. Prophecy, kasi end times na, nag-aaway na yung Ukraine at saka US. Ukraine at saka Russia. Ang dami na rumors of wars, mga ganyang mga prophecy. O, anong target niyan? If you cannot win their hearts, you cannot win their wallets. That's the goal. O, hindi man literally sinabi ng Pharisee yan, pero that's the goal. Di ba? Kaya mga soul winning ngayon, intensify eh. Di ba? Nagbibilang sila ng mga pangalan, nagbibilang sila ng numbers. 20 souls got saved, 30 souls got saved. Anong purpose ng pagbibilang nila? Kasi i-report nila sa Amerika kung ilan ang mga na-save at ilan ang mga nabaptize. Anong purpose? Para mamimera. Di ba? Oh. Mga kapatid. Kaya, grabe ang tindi ng ano ngayon. Ang tindi ng mga pangyayari ngayon. Yung nangyari sa Pampanga, I don't know, hindi ko alam talaga kung anong reason doon sa mga ganong case ng isang pastor na kung siya may sincere na pastor, praise God, pero may mga siya kasi American, nag-sacrifice para masave ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino pumunta ng Amerika para yumaman. Ganun, mga pastor. Kung totoo talagang sincere siya na pastor, I cannot judge him. I don't know him personally. Kung bakit siya nagtayo ng ng ganong ministry. If he is sincere, praise God for his life, mga kapatid. Pero mayroong mga pastor na ang kakapal ng mga mukha, pabalik-balik sa Amerika. May pastor akong kilala, mga kapatid, 3 times na pumupunta ng Amerika. Pabalik-balik, nire-raise ang lupa. Meron pa akong nakilala, mga kapatid, ng mga missionary niya, pinicturan niya mga missionary niya, mga kapatid. At nag-deputize siya sa Amerika kasi daw ang mga missionary na yun kailangan ng lupa. Pagbalik niya ng Pilipinas, nag-aantay ang mga missionary na bibigyan sila ng lupa, walang dumating na pera para sa lupa. Ano nangyari? Binusa ng pastor. Nakabili ng bagong sasakyan, nakapagpa-renovate ng bahay. Kung totoo mo, may impyerno sila na. Sarap impyerno ng mga tao. Ni biro lang ako, may impyerno. Ayun, di ba, mga kapatid? Oh. Kasi ang daming mga pastor, mga kapatid, ginagamit nilang church, ginagamit nilang mga membro para magkapera sila. Oh. Yung iba naman, dumidikit sa mga mayayaman. Ganon din ang nangyari sa mga Pharisees eh. Dumidikit sila sa mga mayayaman, di ba? Sa time ni James, galit na galit si James, sinabi ni James, ipakita nyo sa akin ang inyong pananampalataya na may gawa kasi faith without work is dead. Kasi ang history doon sa Book of James, may dumating lang sa kanilang church, the Jewish church, na puno ng bling-blings, puno-puno ng ginto, yung gay clothing, mayaman, sabi nila na, uy, umupo ka dito, binigyan ng special treatment. Pero nung pumasok yung mahirap, sinabihan lang yung mahirap, diyan ka lang sa gilid, umupo ka lang dyan. Yun yung sa Book of James, kaya galit na galit si James. Sabi ni James, nasaan na ang inyong pananampalataya? Faith without work is dead. Walang kinalaman sa salvation yun. Kaya galit na galit si James kasi nga, nakikita lang sila ng mapera, binigyan ng special treatment sa church nila. Yung mahirap, hindi binigyan ng ano. Ganun ang religion eh. Pag mapera ka, special ano ka. Kaya mga pastor ngayon, dahil wala silang trabaho, naghahanap sila ng mga mapeperang membro. At yun ang pinaka-close nila, mapepera. Di ba? Yun pa yung mga sinasabihan palaging, I'm praying for you, sister. Yung mga mahihirap, tingnan nyo, mga mahihirap na ospital, I am praying for you, brother. Pero pag mayaman na ospital, nako, kakapasok lang ng ospital, nauna na si pastor bumisita. Parang doktor. Di ba? Mga kapatid? See? Kaya if you are an organized church, money will always be involved if you are an organized church.
But if you are not an organized church, you are preaching the truth, mga kapatid, ma-satisfy ka sa ministry at paglilingkod mo sa Panginoon, nandun yung pureness ng paglilingkod.